Ito po ang gagawin natin ngayon na isang Fortuner na ayaw mag-start. Galing na po sa ibang mekaniko yan at hinila po, dinala dito sa ating shop, sa shop namin. At sabi ko, sige, subukan namin na kung mapa-start namin at magawa namin. Ang problema po nito na talagang ayaw mag-start. Ngayon po, ito po, diniagnose natin. Lumitaw yung manufacture, yung control. Yan po, tapos ma-diagnose, tinignan natin kung anong magagawa natin. Pinaritondo natin, talagang ayaw mag-start, tayo magtuloy. Yung filter niya inano na natin pero ayaw pa rin. At ang gawin natin ngayon, bubuksan natin, alisin natin itong kanyang hose dito sa servo para makita natin yung butterfly kung umaandar. Alisin natin yung intercooler muna para mag-open siya at makita natin lahat, pati yung mga injector, tsaka yung titest na po natin lahat, pati yung kanyang driving injector. Kaya po binubuksan natin to para makita natin yung butterfly niya dito sa servo. Yan po ang magpapatunay kung talagang linya or kuryente yung problema. Kasi pag hindi po gumalaw tong butterfly na to, ibig sabihin nasa fuse or relay or sa computer. Kaya titignan po natin, aalisin po natin tong kanyang intercooler para lumitaw yon. Pag gumana po yon, ibig sabihin buhay yung linya niya, okay yung sa kuryente niya, yung mga linya. At wala po tayong ibang isipin kundi yung sa linya ng diesel na lang. At kaya kung magdi-deliver ng diesel yung kasi siya po yung nagpapatunay na buhay yung mga kuryente. Kasi pag walang kuryente yan, hindi aandar din at hindi gagalaw tong kanyang ayan po yung butterfly na yan. Pag in-on mo po yan at may power, gagalaw po yan pag on mo. Ibig sabihin nun, okay yung linya mo sa kuryente. Yan po, tulad po niyan, buhay po yung linya. Kaya magko-concentrate ka at subukan mo munang lagyan ng kung umandar, ibig sabihin nasa fuel line yung problema. Kung hindi sa injector or driving injector, tsaka po yung kinakalas namin po sensor na yan, siyang nagkakatop sa diesel yan. Kaya pag yan po ang nag-stick or hindi gumana, talagang hindi aandar yung kaya sasakyan, yung engine ng sasakyan. Kaya kailangan po alam mo sunod-sunod yung pagdadiagnose dito sa mga makinang modelo ngayon. Puro sensor na lang, electronics, tapos computer box, ganyan lang po yung nagdadiagnose sa mga ayan pong sensor na yan. Yan po pag hindi umandar o gumana yan, may pinaka check valve doon sa loob. Pag hindi gumana, hindi papasok yung diesel, hindi magdi-deliver ng diesel sa injector. Yan po, ganyan po yung pagtitest. Okay. Mo, pag kumatik, gumagana. Yan po, nung una hindi kumatik. Kaya inano ko ulit, tapos binanasyak, umandar po siya, gumana siya. Kaya sabi ko dito yung problema. Kaya sana umandar at maayos natin sa walang gastos. Yan po, kailangan nyo, lagyan nyo ng ganyan, kumbaga sa dinidirekta mo yung gas diesel niyan, tinutulungan mo para umistart. Pag umistart po kasi okay, ibig sabihin nun okay yung linya, okay yung ibig sabihin wala lang diesel. Yan po, kahit na gawin mo, ginawa na po ito pati yung sa filter at saka sa bomba niya, hindi nila mapaandar, dinala rito, hila-hila na lang at sa tulong ng sa taas at natin at nalaman natin kagad yung sira. Ito yung
tama, ito yung surplus sensor. Tingnan natin kung bubomba. Yan po, nakakabit na. Patapay-start natin kung bubomba siya. Ayun po, sumusgit na yung diesel. Tamang, tayo mo, sige! Yun, yun ang ganda yun. Eh? Next time, abya mo! Ha? Sinyak natin, umandar lahat, ay walang nabiling pyesa, naayos natin. Yan po, chinecheck po yung mga linya ng injector, tsaka pati injector dyan, chinecheck natin kung alin yung hindi umaandar. Kaya yan po, umaandar po sila, namamatay, ibig sabihin umaandar siya. Pag hindi umaandar yan po, hindi kahit bunutin mo yan, kasi hindi na umaandar, hindi mamamatay, hindi magre-react. Pag nag-react kung ganyan, ibig sabihin umaandar. Kasi pinalis mo yung power, hindi magsusupply yung injector, hindi bobomba, kaya namamatay. Ganyan po yung pagtitest ng mga injector at saka may power yung kanyang supply. At ayun, nakita natin, umaandar lahat. Bunutin natin, okay naman. At ang ano natin yan, pagkatapos yung mga injector naman yung siyang titignan natin, dahil nga umaandar. Kung artist starting naman, pagpatay mo, ibig sabihin pag pinatay mo makina, hindi aandar, hard starting siya, ibig sabihin nun walang nahihirapan umakyat yung diesel, kaya hard starting. Hanggat hindi umandar, pag umandar na po kasi bubomba ng kusa yan, at mapupuno na yung diesel at mawawalan ng hangin, kaya continue yung andar niya. Kaya ayun po ang aanoyin natin. Ayan po, tela yan, alisin natin yung hangin para ayan po, may diesel na lumalabas, ibig sabihin yan umaandar na, maayos na yung makina. Yan po, pag na ano na po yung mga injector na yan, lahat sila bumomba na at mawawala yung hangin, gaganda na yung andar at mawawala na yung hard starting niya. Kahit patayin mo, kahit na sindihan mo, aandar siya dahil buo na yung supply na diesel at umaandar lahat yung kanyang sensor, kaya wala siyang palya at maganda na yung andar. Sige, sir. Okay na. Ha? Oh. Okay na, ha? Patay mo ulit. Ay, start mo. Sige, start. Sir. Alright. Ayan po, umandar na yung tahimik na at maganda na yung minor. Tinignan nga natin dito sa dashboard kung ano pa, naka-check engine pa, kasi po hindi pa nakalagay yung mga sensor dito sa check engine. Pagka salpak ng todo yan at tapos na isalpak na natin itong mga socket dito sa sensor, mamamatay na yun, okay na. Yan po, gawa na po natin sana ng mga accomplishment yung nagawa natin at may share ko sa inyo kung paano mag-check ng ganitong klaseng trouble, yung hindi umaandar. Kailangan mag-concentrate po kayo. Una yung chinecheck up itong kanyang butterfly dito sa servo. Pag naglaro yan, ibig sabihin okay yung linya, yung mga fuse mo tsaka yung mga relay. Kasi tapos lagyan mo ng
gas or ininalagay na po namin kanina, ano po yun, yung brake cleaner. Pag umandar siya, ibig sabihin ay hindi lang dumadiretso yung fuel dito sa injector kasi walang fuel na maano, kaya ayaw mi-start. Kaya pag sinalubong mo ng gas or yung linalagay namin kanina, pag umandar, ibig sabihin nun walang diferensya sa linya sa kanyang supply. Ang ano lang, ang mag-concentrate ka lang sa kanyang fuel, sa fuel line, tsaka sa kanya sensor, yung junction valve. Kung hindi maandar yun, talagang hindi mag-o-open, hindi papasok yung diesel dito sa kanyang mga nozzle. At saka yung pag okay naman yun, pati linya, yun naman kanyang driver injector, isa rin po yun. Kaso okay pati yung linya niya, okay, na-check natin. Kaya nag-concentrate ako dito sa kanyang fuel line. Ito po yung mga ano natin, binunot natin yung sanction valve niya. Unang test ko, hindi kumatik. Pangalawa, kumatik na yun po. Yung andar niya okay na, tapos nawala na yung check engine. Yung lakas na yung makina, pati check engine nawala na, hindi na namamatay. Wala na yung resulta ng kanyang RPM at kanyang minor. Okay na po. Salamat po sa gabay niya, Diyos ko, at ginawa niyo akong instrumento sa nagawa natin tong trouble na naman to, at may share natin sa mga gustong makaalam sa mga trouble na to. Yan po, magro-road test na kami. Ilalabas namin na patatakbuhin namin kung okay na talaga bago namin i-release to sa sasakyan. Kailangan sigurado at hindi namin bago namin talagang kailangan may road test ng mabuti at ma-check up ng mabuti kung talagang okay na. At salamat po at God bless po. Shout out po sa mga nanonood ng video ko at walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po at pagpalain po kayo ng nasa taas, at God bless always. Ano ata magpahanap na. Ang mana niya? May puto yan, Papa. May kumana niya ako yun. Okay na, Blay. Okay na. Okay na. Oh, sasabihin eh. Nani babaknal na eh. Kaya to jam. Babam ni.